Inaasahang mas lalakas pa ang ugnayan ng Pilipinas sa iba't ibang bansa. Ito ay matapos manumpa kay Pangulong Aquino ang mga bagong ambassadors ng Department of Foreign Affairs. Kabilang na po dito si dating DFA spokesperson Raul Hernandez na itinalaga bilang bagong ambassador ng Pilipinas sa South Korea. Ang detalye ng balita mula naman sa aming kasamang si Elena Luna, live na mag-uulat mula sa Palasyo ng Malacanang. Elena, magandang hapon sa iyo. Magandang hapon sa iyo, Kirby. Sinimulan ni Pangulong Aquino ang kanyang official work week sa pagbibigay ng oath of office sa mga opisyal ng gobyerno. Ito ay binubuo ng mga opisyal mula sa Department of Foreign Affairs, Department of Trade and Industry, Department of Finance, Office of the Executive Secretary at COMELEC. Pinangunahan ng mga bagong ambassador ng Department of Foreign Affairs ang grupo ng mga opisyal na formal na nanumpa kay Pangulong Aquino. Matapos kumpirmahin ang Commission on Appointments nitong Marso, formal nang uupo si Joseph Gerard Angeles bilang ambassador ng Pilipinas sa South Africa at Petronila Garcia bilang ambassador ng Pilipinas sa Canada. Si Garcia ay kapatid ni National Security Advisor Cesar Garcia. Formal ding nanumpa sa Pangulo tagapagsalita ng DFA na si Raul Hernandez. Si Hernandez ay itinalaga ni Pangulong Aquino bilang bagong ambassador ng Pilipinas sa South Korea. Formal ding nanumpa sa Pangulo bilang mga undersecretary sa Office of the Executive Secretary, sina dating AFP Chief of Staff General Eduardo Oban at dating Malacanang Protocol Chief na si Marciano Paynor Jr. Si Paynor ang itinalaga ni Pangulong Aquino bilang Director General sa idadao sa Pilipinas na Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC Summit sa susunod na taon. Nanumpa rin sa palasyo sina Jose Emmanuel de Verente bilang Undersecretary ng Department of Finance, Victorio Mario de Magiba bilang USEC ng Department of Trade and Industry at Louis Tito Guia bilang Commissioner ng COMELEC. Bago naging Commissioner, si Guia ay bahagi ng LENTE o Legal Network for Truthful Elections. Pagkatapos ng seremonyang ito, Kirby, ay naging abala si Pangulong Aquino sa dalawang meeting. Ito ay binubuo ng 11 o'clock meeting kasama ang Department of Justice, ang Department of DILG at pati na rin si Executive Secretary Paquito Ochoa Jr. Mamaya namang 2:30 ng hapon ang meeting ng Pangulo kasama Executive Secretary Paquito Ochoa Jr. at kinatawan ng NEDA at DILG. At yan ang ating balita mula dito sa Malacanang. Sa tulong ng RTVM, ako si Elena Luna para sa Telebisyon ng Bayan. Maraming salamat sa iyo, Elena.